kabuhayan dito sa Los Angeles dahil tuloy-tuloy pa rin yung mga sunog dito. Meron pang mga 4 na sunog na binabantayan at saka tinatry na maalipulan ng mga firefighters. Tapos mga Pilipino dito, pati yung mga lahat ng mga naninirahan dito sa LA are still on alert dahil we never know kung kailan talaga magkakaroon ng mga halimbawa evacuation orders, ganun, or sabihin na umalis na talaga muna sa mga bahay-bahay o maging on alert at least, hindi ba? Tapos syempre mausok pa at saka masama ang air quality dito sa LA ngayon. Madilim yung kalangitan at saka dahil pa rin sa mga usok sa mga sunog at matindi yung traffic dahil sa mga road closures. Although meron ding mga panahon na like kaninang umaga, papasok ko ng trabaho, halos walang traffic naman dahil meron ding mga apila sa publiko na manatili muna sa mga bahay kung wala namang talagang importanteng gagawin sa labas. So, Marigold, ilang porsyento ng LA ang affected? Alam mo, malaki kasi ang Los Angeles, ano, Los Angeles County, hindi lang talagang Los Angeles City ang affected. So may mga cities na within the Los Angeles County na apektado. Kaya talagang marami, libo-libo talaga, halos siguro masasabi natin siguro mga kalahating milyong tao ang apektado ng mga pangyayari dito sa itong mga sunog sa LA. And dun sa update, ginawa ka na naming correspondent. Total, yan din ang iniwan mong trabaho dito, di ba, Marigold? Yes, oo, Ilang mga oo. kababayan na natin dyan yung na-report na pinalikas dahil sa wildfire? May mga balita ka ba sa sitwasyon nila? Ano ang mga naririnig mo? Alam mo, I can only imagine na meron talaga mga kababayan tayo dito sa LA na nag-evacuate. Pero wala pang report ang consulate as to ilan talagang mga Pilipino ang apektado nito. Yun nga, hinihintay din natin yung mga sasabihin ng consulate. Although meron silang pinalabas na parang appeal sa mga Filipinos to heed any evacuation warnings or any evacuation orders para alam mo yun, ma-avoid kung ano man ang maging sakuna sa kanila at kanilang mga pamilya. Saan ka ba located? Saan ka nakatira? Gaano ka kalapit or kalayo pa doon mismo sa wildfire? Nasa loob ka nung sabi mo nga LA County. Yes, yes, Okay. oo. Bale yung pinakamalapit na wildfire, o na sunog dito sa amin ay yung Hearst Fire, which is like 9 miles mula dito sa bahay namin. So ito yung Hearst Fire sa may Silmar, pero meron pang mga ibang mga sunog, yung malaki yung sa Palisades Fire at saka meron din na Eaton Fire naman sa may Pasadena and Altadena areas. So, yeah, 9 miles yung pinakamalapit, although yung mga Pasadena at saka yung sa Pacific Palisades, that's about mga 30 miles from home. Hindi pa naman ba kasali yung inyong lugar sa kailangang mag-evacuate? Kung sakali ay nakahanda na ba kayo sa paglikas or naghahanda na rin kayo? Alam mo talagang, thankful talaga ako, nagpapasalamat ako at hindi kami napasama sa any evacuation orders. Although, kahapon talagang, kasi next city na kami sa Silmar, so talagang nagre-ready na rin kami at handa na kaming lumikas kung meron mang magkaroon ng ganoon na order. Kumusta yung pagresponde ng mga otoridad dito sa wildfire? Talaga bang hirap sila? Ano yung challenges daw for them? At nakikita ba natin na nako-contain naman na ito or talagang lumalawak pa yung naaapektuhan ng wildfire? Oo, ang problema dito although talagang na-stop na yung progression ng marami dun sa mga sunog ano, pero tuloy-tuloy pa rin yung sunog. Ibig sabihin yung progression lang ang na-stop, pero minsan may mga sumusulpot pang ibang maliliit na mga sunog ano. Talagang all hands on deck naman dito kumbaga. At lahat ng resources ng City of LA, pati mga neighboring cities, pati ibang states, at saka alam ko nanghingi na rin ng tulong sa ibang bansa
ang LA para 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 Alimulan. ma-stop na itong mga sunog dito, Aha. para makatulong yung mga ibang firefighters mula sa ibang lugar, ano. Pero hindi talaga sapat, hindi enough dahil, talagang malakas yung hangin at saka na talagang nagko-contribute na para bang alam mo yon yung apoy lalong lalong tumitindi habang Mhm. lumalakas yung hangin, eh. And talagang hindi enough kumbaga yung resources kung local lang ang pag-uusapan na local resources lamang. At sa higit isang dekada mo ng pananatili diyan, Marigold, may tuturing ba na ito na yung pinakagrabe na wildfire na naranasan diyan? Oo, ito na yung masasabi kong pinakagrabe. Ngayon lang namin na-experience yung ganito. Tsaka kasi, Cheryl, ano, ito yung pinakamalakas na Santa Ana winds na naranasan namin na 80 miles per hour. Kung tutusin yan, kung halimbawa sa Pilipinas, it will be like mga 160 kilometers per hour. Ganun Power. kalakas yung hangin na dinadala nitong Santa Ana winds na talagang siya yung kumbaga nagfa-fan ng flames nung ano, nung sunog dito Oo. sa Los Angeles.